Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1491, Balita. Si Zhou Tianruo ay nabigla, nakaramdam siya ng kahihiyan. Palagi niyang iniisip na ang kanyang Holy Sky Destruction Technique ay napakalakas, at ipinagmamalaki niya dahil siya mismo ang lumikha nito. Nasira ang tiwala niya sa sarili. Mamatay. Galit na sigaw ni Zhou Tianruo. Lumitaw ang mga bitak sa lupa habang ang isang nakakatakot na lakas ay muling nag-hover sa itaas. Bumangon si Lin Feng sa hangin at naglabas ng mas maraming sword energies. Tama na yan. Sabi ng isang tao matapos makita na si Lin Feng at Zhou Tianruo ay nagpatuloy sa pakikipaglaban. Tumingon si Lin Feng at nakita ang matandang lalaki na nakangiti sa kanila. Sisirain mo ang aking manor. Tumingin si Lin Feng sa ibaba at nakita na ilang maliliit na pavilion at bahay ang sirana. Nakaramdam siya ng hiya, kaya ngumiti siya at sinabi, "Paumanhin, guro." Tumiti si Lin Feng at inalala ang kanyang chi. Napatingin siya kay Zhou Tianruo. Si Zhou Tianruo ay naglalabas pa rin ng gintong celestial chi at ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Ngunit hindi siya pinansin ni Lin Feng at bumaba mula sa langit. Ang binata sa lupa na sinumpa ni Lin Feng kanina ay hindi na nang ahas na tumingin kay Lin Feng. Natalo ko siya. Lumuhad ka sa harap ng dalawang babae at humingi ng tawad. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Ibinuka niya ang kanyang bibig, kumaibot ang kanyang mga labi, at ang kanyang mukha ay mapatla. Ang lakas ng loob mo. Galit pa rin si Zhou Tianruo. Manahimik kang basura ka, sabi ni Lin Feng na sumulyap kay Zhou Tianruo gamit ang kanyang malademonyong mga mata. Kahit sino ay maaaring magkamali, patawarin mo sila kung maaari. Walang pakialam na sabi ni Guli. Mukhang nagkaroon na naman ng pag-asa ang binata. Si Guli ay mas malakas kaysa kay Zhou Tianruo kaya maaari niyang apihin si Lin Feng. Hindi ko iniisip na kung hindi ako nanalo laban sa kanya, hahayaan niya ang mga babae. Sabi ni Lin Feng na binalik ang tingin kay Guli. Dahil sinubukan niyang pilitin silang gawin ang mga bagay na hindi nila gustong gawin, kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi ko na ito itatanong sa pangatlong beses. Ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad. Sabi muli ni Lin Feng, sa pagkakataong ito habang pinakawalan si Death Chi. Tumingin siya kay Guli ngunit ang Death Chi ni Lin Feng ay nagiging mas matindi. Ang kanyang buhay ay pinatuyo, ang kanyang mukha ay naging kulay abo, siya ay nagsisimulang manginig ng hindi mapigilan. Akala niya mamamatay na siya. Alam niyang walang silbi ang paghingi ng tulong sa yugtong ito. Kahit na maaaring talunin ni Guli si Lin Feng, hindi nito mapipigilan si Lin Feng na patayin siya ng maaga. Muli siyang tumingin sa itim na mga mata ni Lin Feng at pagkatapos ay dahan-dahang naglakad patungo kina Feng Ling at Feng Zuan. Lumuhad siya at sinabing, "Pasensya na." Malamig na umungol si Feng Ling, na nagpapakita ng kanyang pagkasuklam sa kanya. Asar. Galit na sigaw ni Feng Zuan. Itinaas ng binata ang kanyang ulo, tumayo, naikuyom ang kanyang mga kamao at naglabas ng lakas. Biz. Isang kamatayan chi ang pumaligid sa kanyang katawan. Tumingon siya kay Lin Feng at sumigaw. "Hindi. Mapurol at hanggal, dapat gusto mong mamatay." Sabi ni Lin Feng habang pinakawalan pa ang curse chi. Kasabay nito, naglabas siya ng mga fire energies na pumaligid sa katawan ng lalaki at siya ay nasunog hanggang sa mamatay. Hindi siya madaling pakitunguhan. Naisip ng karamihan. Maging si Yun Fei Yang ay nagulat. Galit na galit si Zhou Tianruo. Kasama niya ang lalaking iyon at walang awa siyang pinatay ni Lin Feng. Naramdaman ni Lin Feng na muling pinakawalan ni Zhou Tianruo ang gininto ang Celestial Chi, kaya malamig niyang sinulyapan siya at sinabi, "Alam kong may imperial na sandata ka ngunit kung kumilos ka muli sa aking harapan, wala akong pakialam. Ipinaglalaban kita hanggang kamatayan." Sabi ni Lin Feng. Naramdaman ni Lin Feng na may nagpoprotekta sa katawan ni Zhou Tianruo, isang bagay na naglalaman ng cosmic energies. Napakahirap patayin si Zhou Tianruo. Bukod dito, si Guli ay mas malakas kaysa kay Zhou Tianruo. Kung si Zhou Tianruo ay may imperial na sandata, maaaring nangangahulugan ito na dapat mayroon din si Guli. Muling nalungkot si Zhou Tianruo. Mayroon nga siyang imperial na sandata, ngunit magagamit lamang niya ito kapag siya ay nasa panganib. Lin Feng. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingin si Lin Feng sa malayo at ngumiti. "Roexi, Qingtian, anong ginagawa mo dito?" "Lin Feng, sinabi sa amin ng aming kapatid na ipaalam sa iyo na ang petsa at lugar ng pagpupulong ay nagbago. Ito ay pinagpaliban ng isang buwan at ito ay nasa kanlurang bahagi ng Bahwang, sa Tianlong Mountains." Sabi ni Roexi kay Lin Feng gamit ang telepathy. Ang Tianlong Divine Castle ay ang punong tanggapan ng Tianlong Divine Castle. May kakaibang nangyayari. Sinulyapan ni Lin Feng sina Feng Ling at Feng Zuan, pagkatapos ay nagpatuloy siya. "Lin Feng, ang sitwasyon sa Bahwang ay lalong tumitindi. Hindi na itinatago ng Imperial Assassin Union ang kanilang mga intensyon. Pinatay nila ang emperador mula sa Chifeng Mountain at ang aming lugar sa Tianjing City ay inookupahan. Ang emperador ng Chifeng Mountain ay patay na. Si Lin Feng ay mukhang galit na galit. Isa pang emperador ang namatay. Alam niya na ang Imperial Assassin Union ay hindi susuko pagkatapos ng kanilang pagkabigo sa Qi Empire. Hindi na dapat bumalik si Emperor Chifeng ngunit naisip niyang ligtas siya sa Chifeng Mountains. Siguro alam niyang mangyayari ito, kaya naman hiniling niya kay Emperor Yu na alagaan si Feng Ling at Feng Zuan noon. Hindi sila nilainggan ni Lin Feng. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanila ang masamang balita.
Tumingin si Roo Exi at Mo Qingtian sa mga tao at pagkatapos ay yumuko sa harap ng matanda. Guro, mayroon kang pagbati ng aming mga guro. Bumalik sa kanya. Sabi ng matanda na nakangiti ng walang pakialam. Sasabihin natin sa kanya. Kumaway sila at sinabing, sana hindi ka namin inistorbo. Tapos, umalis na sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1492, The Light Beam. Hindi sila sinundan ni Lin Fang. Sa susunod na buwan, si Roo Exi at Mo Qingtian ay malamang na may sariling mga bagay na dapat gawin. Ang 12 direktang disipulo ng Tiantai ay naging medyo malakas na. Kung hindi sila makatagpo ng sinuman sa bingit ng pagiging isang emperador, sila ay lubos na ligtas. Dapat pumunta din ako, isip ni Lin Fang. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Yun Fei Yang at sinabing, Fei Yang, si Junmo Shi ang pinuno ng Celestial Palace of the Immortals. Sayang at hindi kami nagkita sa Bahwang, kung hindi, nakakakuha kami ng ilang inumin. Ano na ang plano mo ngayon? Katulad mo, nakangiting sabi ni Yun Fei Yang. Tapos, nagtawanan silang dalawa. Kumuha si Lin Fang ng isang bote ng hot unit at ibinato ito kay Yun Fei Yang. Kung mismo na ako, uminom tayo. Iyan ang pinakamalakas na inumin na makikita mo. Magkikita tayong muli sa banal na lungsod. Kami ay, natatawang sabi ni Yun Fei Yang. Sina Yun Fei Yang, Junmo Shi at Lin Fang ay matagal nang magkaibigan at magkasamang naglakbay. Aalis na ako, sabi ni Lin Fang na tumanggo kay Yun Fei Yang at sa matanda. Mister, magkita-kita tayo. Sige, ingat ka, magalang na sabi ng matanda. Naglakad si Lin Fang papunta kay Fang Ling at Fang Zuan, pagkatapos ay lumitaw ang kanyang napakalaking espada. Tumalon silang lahat dito at umangat sa hangin. Walang pumihil sa kanila na umalis, maging si Zhou Tianrou. Ang kanyang gininto ang Celestial Chi ay unti-unting nawala, ngunit pinanood niya si Lin Fang na umalis na may malamig na tingin. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, tiyak na papatayin ko siya sa hinaharap. Isip ni Zhou Tianrou. Pinanood ni Bai Yan yun si Lin Fang. Hindi niya alam kung ano ang iisipin tungkol sa kanya. Si Lin Fang ay hindi masyadong magalang noong una. Maraming namumukod-tangi at malalakas na cultivator ang dumating sa maliit na bayan na iyon, ngunit iginagalang nila siya. Karaniwang hinahamak ng mga tao mula sa Celestial Walls Manor ang iba dahil sila ay sanay sa pagkontrol ng puwersa. Wala siyang masyadong alam tungkol sa outside world, hindi niya napagtanto na may mga hindi kapani-paniwalang cultivator sa labas ng mundo. Sa di kalayuan, lumilipad sa kalangitan ang dambuhalang espada ni Lin Fang. Si Lin Fang ay nakaupo at nakatingin sa dalawang magagandang babae. Si Fang Ling ay napahadjijak at nakatitig pabalik kay Lin Fang. Nakangiti din si Fang Zuan. Mukhang masaya sila. Tumibok ang puso ni Lin Fang. Nakaramdam siya ng labis na kalungkutan para sa mga ito. Alam niya kung gaano sila kalapit kay Emperor Qifeng, tulad ng isang lolo at kanyang mga apo, napakalapit nila. Nangako pa sila sa kanya na mananatili sila sa kanya. Ngayon, patay na siya, at hindi nila alam kung ano ang iisipin tungkol doon. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang sasabihin ngayon. Basta, malalaman din nila yan pagdating ng tamang panahon. Isip ni Lin Fang. Nakangiti pa rin ang dalawang babae, mukhang masaya silang dalawa, at ayaw masira ni Lin Fang ang kanilang mood. Ang kanyang espada ay gumagapang sa kalangitan sa itaas ng Tianwen Empire. Ang paggamit ng portal ay ang pinakamahusay na paraan upang maglakbay pabalik sa lalawigan ng Bahwang. Makalipas ang 3 araw, dumating si Lin Fang sa katimugang bahagi ng Bahwang, ito ang pangalawang beses na nakapunta siya roon. Sa unang pagkakataon na agad siyang napunta sa silid ni Zhu Biao sa Celestial Land of Alchemists. Sa ngayon, nasa Fire Mountain siya. Noong una ay gustong pumunta ni na Fang Ling at Fang Zuan sa Qifeng Mountain noong sila ay nasa kawalan sa pagitan ni na Jiuyu at Bahwang, ngunit hindi sila pinayagan ni Lin Fang na pumunta doon. Patay na si Emperor Qifeng, kaya malamang na magulo ang sitwasyon doon. Nagawa ni Lin Fang na sabihin sa kanila ang totoo, at mas malakas sila sa emosyon kaysa sa naisip ni Lin Fang. Hindi na sila ngumiti at nanatiling tahimik si Fang Ling na mahilig magsalita. Sinabi ni Lin Fang na mas mabuting bumalik sa katimugang bahagi ng Bahwang at huwag nang muling pag-usapan ang Qifeng Mountain. Sina Fang Ling at Fang Zuan ay walang anumang pagtutol. Alam nilang maayos silang tinatrato ni Lin Fang. Sa bundok ng apoy, dati ay may emperador yan ngunit siya ay namatay sa Qi Empire. Kinailangan ni Fu Hei na lansagin ang bundok ng apoy ngunit sa huli ay sinabi ng ama ng mga tagamasid na kung sino man ang manggahas na salakayin ng mga namatay na emperador, pagsisisihan nila ito. Ang mga gwardya na nagbabantay sa portal patungo sa Fire Mountain ay hindi napigilan si Lin Fang na tumawid pagkatapos nilang makita siya. May mga tao pa rin pero medyo malungkot ang atmosphere dito. Isip ni Lin Fang, tumataas sa hangin. Walang nagbigay pansin kay Lin Fang. Nagluluksa pa rin ang mga tao para kay Emperor Yan. Kung walang nakalusot sa Huangqi layer ng mabilis, ang Fire Mountain ay mapapawi sa mapa. Kahit na may emperador, hindi ginagarantiyahan ang kaligtasan. Nagtataka ako kung ano ang pakiramdam ni Fu Hei. Isip ni Lin Fang. Nakatanggap sina Lin Fang at Fu Hei ng Fire Cosmic Energy ni Emperor Yan. Nagamit na ito ni Lin Fang at ngayon ang kanyang Fire Abstruse Energy ay level 8. Nakaramdam siya ng pasasalamat at naawa sa bundok apoy. Krr. Krr. Nagliliyab ang apoy sa kanilang paligid.
Sa hilaga, ang malalaking apoy ay bumagsak sa kalangitan, na nagdulot sa kalangitan ng isang partikular na lilim ng pulang-pula. May nagsasanay ba doon? Gaano kalakas? Isip ni Linfang. Pagkatapos ay sumabog ang apoy sa kalangitan. Tumingin si Linfang kina Fang Zuan at Fang Ling at sinabing, "Tara na." Sa pagkakataong ito, ang kanilang layunin ay upang malaman ng higit patungkol sa kung ano ang nangyari sa Chifeng Mountain. Tumanggo sina Fang Ling at Fang Zuan, at nagpatuloy sila sa paglalakbay. Boom boom. Isa pang malakas na putok ang tumunog. Ang mga puso ni Linfang, Fang Ling at Fang Zuan ay nagsimulang tumibok ng marahas. Lahat ng tao sa paligid ay nanginginig at nanginginig. Mayroong hindi mabilang na mga bowl ang apoy sa kalangitan na lahat ay sumabog. Tumingon si Linfang at ang iba pa at tumingin sa Fire Mountain. May liwanag na gawa sa apoy na lumikha ng mga bitak sa kalangitan. Ang katimugang bahagi ng bahwang ay napakalawak, ngunit lahat ng nasa teritoryo ay nakatingali sa langit. Sa Celestial Land of Alchemists, biglang tumayo si Emperor Dan at mukhang galit. "Sino yan?" Malamig na sabi ni Emperor Dan. "Hindi maaaring si Fu Hei dahil mas mahina ang apoy niya." Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ganoong liwanag si Linfang. Ang una ay noong sinira niya ang selyo sa 3 buhay na mga kasulatan, sa pagkakataong ito, isang apoy ang tumagos sa kalangitan. Nagulat si Linfang, iyon ay Fire Cosmic Energy, ngunit sino ang may Fire Cosmic Energy sa Fire Mountain na nahulog? Kahit na ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ganoong bagay si Linfang, alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. May nakalusot sa Huangqi Layer. Si Linfang, tulad ni Emperor Dan, ay nagtataka kung sino ang nakalusot sa Huangqi Layer. Sa katimugang bahagi ng bahwang, maraming tao ang sumugod sa Fire Mountain ng mabilis hanggat maaari. Ang pinakamabilis ay ang mga mula sa Celestial Land of Alchemists dahil mayroon silang tunnel. "Bumalik tayo at tingnan natin," sabi ni Linfang. "Sino lang kaya ang nakalusot sa Huangqi Layer?" Pagkaraan ng maikling panahon, alam ng lahat sa lalawigan ng bahwang na may bagong naging emperador. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1493, Yendi. Si Fu Hei ay nagsasanay ng cultivation, kaya nakalusot ba siya sa Huangqi Layer? Naisip ng ilang tao, kahit na alam nilang hindi iyon posible. Mahaba pa ang mararating ni Fu Hei bago makapasok sa Huangqi Layer. Ngunit bukod kay Fu Hei, sino sa bundok apoy ang maaaring makalusot sa Huangqi Layer? Baka si Yan Lai. Naisip ng karamihan. Si Yan Lai ay nasa tuktok ng layer ng Zunqi, kaya malamang na siya iyon. Hindi, nandyan siya. Nakita ng ilang tao si Yan Lai sa crowd kasama nila. Biz. Isang nakakatakot na bola ng enerhiya ang sumabog, at lumitaw ang isang silweta. Dumating si Emperor Dan. Kinasusuklaman siya ng mga tao mula sa bundok ng apoy. Naglakas loob si Emperor Dan na pumunta sa Fire Mountain dahil namatay si Emperor Yan. "Sino ang naging emperador? Mangyaring ipakita ang iyong sarili." Malakas na sabi ni Emperor Dan. Ang kanyang boses ay naging sanhi ng mga enerhiya ng apoy na gumalaw ng magulo. Lalong nagalit ang mga tao mula sa Fire Mountain. Naglakas loob si Emperor Dan na gambolain ng isang taong pumapasok sa Huangqi Layer. Masyado siyang malayo. May iba pang gustong sabihin si Emperor Dan ngunit sumigaw si Linfang. "Emperor Dan." Tumingon si Emperor Dan kay Linfang at malamig na sinabi, "Ano ang gusto mo?" "Emperor Dan, pumapasok na siya sa Huangqi Layer, kailangan mong maghintay hanggang matapos siya," sabi ni Linfang. Pinandilatan ni Emperor Dan si Linfang sa malamig na paraan. Pagkatapos, pinalibutan ng kanyang chi si Linfang. "Sino ka para sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin?" Isang nakakatakot na puwersa ang nagpawis kay Linfang at sa lahat ng nasa paligid niya. "Hindi ko sinasabi sa iyo kung ano ang gagawin, Emperor Dan, sadyang hindi matatag ang sitwasyon sa bahwang. May pumapasok sa Huangqi Layer, iyon ang isa pang tao na makakapagprotekta sa atin laban sa Imperial Assassin Union. Mas kailangan natin ang mga ganitong tao ngayon kaysa dati," sabi ni Linfang. Kahit inaapi siya, hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Masaya din ako syempre. Dumating ako dito sa pinakamabilis na makakaya ko, iyon ang nagpapatunay kung gaano ako kasaya." Malamig na sagot ni Emperor Dan. "Gayunpaman, ikaw ay isang binata at nagdulot ka ng gulo sa Qi Empire, hindi pa namin naayos ang aming mga account." "Hehe, Emperor Dan, kahit emperador ka, inaatake mo pa rin ang alagad ko. Dapat nating ayusin ang mga account ngayon," sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Tumiti si Linfang at sumigaw. "Guro." Naglakas loob si Emperor Dan na gambolain ng sino mang pumapasok sa Huangqi Layer, kabalbalan iyon. "Emperor Dan, ibig sabihin ba ay nasa panig ka ng Imperial Assassin Union?" Tanong ng iba. Si Emperor Devamara iyon, pinalaya din niya ang Qi para apihin si Emperor Dan. Nakakatawa ang palusot ni Emperor Dan. Dumating lang siya para abalahin ang cultivator na iyon. Sabi ni Emperor Wen nang dumating na rin siya. Pinalibutan ng 3 emperador si Emperor Dan at inapi siya. "Sinisikap mo akong akusahan. Well, magkapit kamay kayo para i-pressure ako, ibig sabihin din yan ay tinutulungan mo ang Imperial Assassin Union. Isinasaalang-alang lang namin ang mga katotohanan. Kung muli mong hahawakan ng aking alagad, sisirain namin ni Emperor Shi ang Celestial Land ng mga alchemist." Sabi ni Emperor Yu. Nagulat ang lahat sa kung gaano naging agresibo si Emperor Yu.
Bukod dito, may dalawang emperador si Tiantai, kaya wala silang dahilan para mag-alinlangan sa pagsira sa Celestial Land of Alchemists kung binubuli nila ang kanilang mga alagad. Mabuti, napakahusay. Sabi ni Emperor Dan, hindi na siya nilinggan ni Emperor Yu. Tumingin siya kina Fang Ling at Fang Zuan at sinabing, hiniling sa akin ng iyong guro na alagaan ka. Hindi mo na kailangang bumalik sa Chifang Mountain, sa halip maaari kang manatili sa akin mula ngayon. Kumislap ang mga mata ni Fang Ling. May gusto siyang sabihin ngunit si Fang Zuan ang unang nagsalita. Maraming salamat, Master Yu. Kahit na gusto nilang bumalik sa Chifang Mountain upang tingnan, sinasabi sa kanila ni Emperor Yu na huwag, na nangangahulugang alam niyang mas mabuting huwag na. Huwag kang masyadong malungkot. Magsanay sa paglilinang hanggat maaari, at maipaghiganti mo ang pagkamatay ng iyong guro balang araw. Sabi ni Emperor Yu, sina Fang Ling at Fang Zuan ay sumang-ayon doon. Parami ng parami ang dumating. Dumating sina Emperor Qi, Emperor Tianlong, Emperor Xiaoyao at ang iba pa. Si Emperor Dan, Emperor Qi at Emperor Tianlong ay nanatiling magkakasama. Wala na si Emperor Sikong dahil patay na siya. Si Emperor Sikong ay namatay na, kaya ngayon sina Emperor Tianlong at Emperor Qi ay nasa panig nila Emperor Dan. Ang kosmikong enerhiya ay unti-unting humihina, at ang apoy ay nagiging mas nakakatakot. Di nagtagal, lumitaw ang bagong emperador. Si Bahuang ay walang bagong emperador sa daan-daang taon na ngayon. Sa sandaling iyon, mula sa loob ng apoy, lumitaw ang ilang itim na sinulid. Ha! Nagulat ang karamihan. Ang cultivator na iyon ay hindi isang cultivator mula sa Fire Mountain. Biglang ngumiti si Lin Feng, mukhang masaya siya. Alam niyang mangyayari iyon, nahulaan pa niya. Matagal nang nawala ang lalaking iyon, kaya matagal na siyang nagtatago sa Fire Mountain. Sa wakas, nakalusot siya sa Huangqi Layer. Naisip ni Lin Feng na masayang nakangiti. Nagpatuloy ang apoy na lumiligid sa mga alon na parang galit na karagatan. Isang silweta ang lumitaw, ang cultivator na iyon ay naka-cross-leg sa isang itim na demonyong lotus. Nakasuot siya ng Daoist robe, at siya ay may kilos ng isang transcendent na nilalang. Nandyan din si Fu Hei. Naisip ng ramihan. Sa tabi ng Daoist monghe, may isang maitim na binata na naka-lotus din. Nagkatinginan silang napakalapit, ngunit nang imulat ng Daoist monghe ang kanyang mga mata, wala na siyang kilos ng isang transcendent na nilalang. Kumunat ang noo niya at pinaikit ang mata. Mukha siyang mabangis at mabangis. Maraming emperador ang agad na naglabas ng nakakatakot na chi sa kanya. Ang mga tao ay nahuli sa kawalan, ano ang nangyayari? Emperor Pang, Emperor Qi, Emperor Xiaoyao, Emperor Tianlong. Ang ilang emperador ay tumingin sa cultivator na iyon sa malamig na paraan. Pinandilatan din siya ni Emperor Wen habang galit na sumisigaw. Iyan ang bastard. Nang marinig ni Lin Feng si Emperor Wen na sumigaw ng ganoon, bigla siyang nabasa ng malamig na pawis. Ang taong iyon ay nakasakit sa 8 emperador sa Zuyu. Kahit na ang ilan sa mga emperador ay namatay, ang ilan sa mga nabubuhay pa ay nasa harapan niya. Sino ang bastard na nang ahas na guluhin ako, isang dakilang emperador, habang ako ay nagiging emperador? Hindi nakaimik ang mga tao. Pinaikit ng Daoist ang monghe na iyon at galit na sumigaw. At higit pa rito ay tinawag niya ang kanyang sarili na isang dakilang emperador na naging isang emperador. Ang yabang. Ang isang bago at ordinaryong emperador ay talagang nangangahas na tawagin ang kanyang sarili na isang dakilang emperador. Malamig na ngumiti si Emperor Dan. Ikaw loko-loko, dapat mong tandaan ang ginawa mo sa Zuyu. Sabi ni Emperor Pang. Ibinato niya ang sarili kay Yandy. Naglakas loob kang magpakatanga sa mga emperador at ngayon nagpakita ka na naman ng mukha mo. Sabi ni Emperor Qi, walang hiyang Daoist monghe. Nagpakita ka na rin sa wakas. Sigaw ni Emperor Tianlong. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1494, Kayabangan. Alam ng lahat ang tungkol sa monghe na nanloko sa mga emperador sa Zuyu ngunit bukod sa mga taong nakakita nito ng sarili nilang mga mata, maraming tao ang nag-aalinlangan ngunit ngayon ay mayroon na silang patunay na hindi ito isang alamat lamang. Matapang ang lalaking iyon. Akala ng maraming tao. Nakaupo lang si Yandy sa kanyang Demon Lotus at mukhang walang pakialam. Hindi siya natatakot sa ibang mga emperador. Ano ito? Gusto mo bang mag-settle ng mga account ngayon? Nakangiting sabi ni Yandy. Ako ay naging isang emperador, kaya ako ay nasa napakagandang kalooban. Asar kayong lahat. Huwag mo akong istorbohin habang tumatag ang aking cultivation. Sabi ni Yandy habang walang pakialam sa mga taong iyon. Tinawag niyang grupo ng insekto ang lahat ng emperador na iyon. Oh my! Naisip ni Lin Feng na hindi makapagsalita. Si Yandy ay baliw. Lahat ay namangha, maging ang mga tao mula sa Fire Mountain. Kahit na hindi siya mula sa Fire Mountain, nakalusot siya sa Huangqi Layer sa Fire Mountain. At saka, isa siyang fire cultivator, at parang close sila ni Fu Hei. Kung kukunin niya ang control sa Fire Mountain, mapapawi nito ang kanilang mga alalahanin. Nakakabaliw. Isip ni Emperor Wen na hindi nakaimik. Ikaw nagagong monghe. Emperor Wen. Sabi ni Lin Feng sa sandaling iyon. Tumingin si Emperor Wen kay Lin Feng. Mister, ganyan lang ang ugali niya. Sinaktan ka niya noon, pero wag kang magalit, isa siya sa matalik kong kaibigan. Patawarin mo siya. Sabi ni Lin Feng na nakangiti ng pilit habang gumagamit ng telepathy.
Natahimik si Emperor Wen pagkatapos niyang marinig si Lin Feng, isa sa matalik na kaibigan ni Lin Feng. Noon, sa Fortune City, sinabi ng manghuhula na ang layunin niya sa buhay ay protektahan ako. Makikilala siya ni Wen Tiange at Wen Aozu. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ni Lin Feng nang makita niyang nagdududa ang mga mata ni Emperor Wen. Pagkaraan ng ilang segundo, ngumiti si Emperor Wen at sinabing, "Sige, dahil sa ganoong paraan, hindi ko siya iniinis. Ang iyong kaibigan ay isang makulit." "Talaga?" sabi ni Lin Feng. Pinatawad ni Emperor Wen si Yandi dahil nagkaroon sila ng alyansa, at ngayong emperador na si Yandi, nadagdag pa iyon sa kanilang alyansa. Si Emperor Pang, Emperor Qi, Emperor Tianlong at ang iba pa ay hindi siya patatawarin. Galit na galit sila, palamig ng palamig ang kanilang enerhiya. "Napaka-ignorante mo," sigaw ni Emperor Qi. Naglabas si Emperor Pang ng gininto ang enerhiya na nakapaligid sa kanyang katawan na parang armor. Ang isang maliit na ibon ay nangangahas na kumilos ng mayabang sa harap ko. "Buti, kailangan ko ng ibong masasakyan. Halika rito, kukunin kitang alagang hayop." Walang pakialam na sabi ni Yandi, na nakatingin kay Emperor Pang. Parang naaliw siya. Si Emperor Pang ay mukhang hindi kapani-paniwalang galit na galit, marahil ang pinakanabalisa na naranasan niya. Ang nakasisilaw na gintong mga ilaw ang nagpapaliwanag sa kalangitan habang binubuksan niya ang kanyang mga pakpak, na daan-daang metro ang lapad. "Mamatay!" sigaw ni Emperor Pang. Isang gintong liwanag ang bumungad kay Yandi at biglang lumitaw ang mga itim na bitak. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, na napilitang lumayo ang mga tao. "Pumunta ka," sabi ni Yandi. Mabilis na lumayo sina Yandi at Fu Hei. Boom boom. Dahil sa nakakatakot na apoy, nagsimulang manginig ng husto ang Fire Mountains. Tumakbo ang lahat pabalik ng mabilis hanggat maaari. Maging ang mga emperador ay natulala. Nawala si Emperor Pang sa mga lakas na iyon. Sumigaw si Emperor Pang, ngunit hindi pa rin siya nakikita ng mga tao. Siya ay baliw. Isip ni Lin Feng. Muntik na niyang makalimutan kung gaano kabaliw Yandi. Matagal na niyang kilala si Yandi, pero hindi pa rin niya alam lahat ng sikreto niya o kung gaano talaga siya katatag. Ang mga nakakatakot na tunog ay sinundan ng nakakatakot na katahimikan. Sa wakas ay kumalat ang apoy at muling nagpakita si Emperor Pang. Gayunpaman, ang mga tao ay namangha sa kanilang nakita. Nabasag ang baluti ni Emperor Pang, at nabasa siya ng dugo. Tumutulo ang dugo mula sa langit. Maging ang kanyang mga pakpak ay nawalan na rin ng kinang. Ang depensa ni Emperor Pang ay ang pinakamahusay sa bahwang at ngayon, isang pag-atake ay sapat na para masugatan siya ng husto. Hindi kapani-paniwala ang eksena, tila naliligaw si Emperor Pang habang pasulyap-sulyap sa paligid. Muling lumitaw si Yandi sa langit sa itaas ni Emperor Pang at nagsabi, "Sayang, gusto kong kumain ng ilang roasted Great Oriental Greenfinch Rock, masarap sana iyon." Nadama ni Emperor Pang ang hindi kapani-paniwalang kahiyan. Ipinagpatuloy niya ang pagpapakawalan ng gintong kosmikong enerhiya, habang ang tila 1,000,000 matutulis na gintong arrow ay lumitaw sa paligid niya. Si Yandi ay nagsagawa ng isang paghampas ng kutsilyo sa kalangitan at isang butas ang lumitaw. Ang lahat ng mga gintong arrow ay walang kahirap-hirap na lumipad sa butas na iyon at nawala. Iyon ay, si Emperor Wen ay namangha at hindi makapagsalita. Sino ang lalaking iyon? Paano niya naging kaibigan si Lin Feng? Halika at lumaban. Galit na sigaw ni Emperor Pang. Kung lalabas siya, mamamatay lang siya. Ngayon lang siya nagtatago. Nanunuyang sabi ni Emperor Dan. "Ikaw na munting basura, kapag nagpatuloy ka, papatayin kita. Iiwan ko ang kaawa-awang katawan mo sa Fire Mountains." Sabi ni Yandi habang sinusulyapan si Emperor Dan. Ayaw niyang lumaban kay Yandi. Gusto lang niyang magalit sa kanya. Nanatiling tahimik si Emperor Dan. Pagkatapos ay sinabi ni Yandi, "Ikaw ay walang kwentang basura. Ikaw ay isang masamang cultivator ngunit naglakas loob kang ibuka ang iyong maruming bibig sa harap ko. Kung ako sa'yo, hindi na ako pumunta dito, pinapahiya mo lang ang sarili mo." Phew. Huminga ng malalim si Emperor Dan. "At ikaw si Emperor Qi. Balita ko mahilig kang mangbuli ng mga kabataan. Nakalusot lang ako sa Huangqi layer, kaya hindi pa ako sanay. Tinatanggap mo ba ang pakikipaglaban sa akin upang tulungan akong malaman ang tungkol sa bagong antas ng paglilinang na ito?" Sabi ni Yandi kay Emperor Qi. "Tutulungan kita." Malamig na sigaw ni Emperor Pang. "Hindi mo pa oras. Kayong lahat, titingnan natin kung mga basurang emperador lang ba kayo o kung malakas kayo. Kung hindi ka malakas, asar ka. Mula ngayon, ang Fire Mountain ang aking teritoryo." Agresibong sabi ni Yandi. Pagkatapos, tumingin ulit siya kay Emperor Qi at sinabi, "Ibuka mo ang iyong bibig at magsalita. Niloko kita noon, ngayon nandito ako, para makaganti ka. Kung hindi ka lalaban, mawawalan ka lang ng mukha. Kung ganoon ang kaso, ikaw at ang mga piraso ng basura sa tabi mo ay maaaring menas. Kung hindi, sasampalin ko ang mga mukha mo ng kalokohan." Galit na galit si Emperor Qi. Kung tumanggi siyang makipaglaban, mawawalan siya ng maraming mukha. "Mag-away tayo." Sabi ni Emperor Qi na mukhang seryoso. Tumitilang si Yandi at sinabing, "Dahil gusto mong makipag-areglo sa akin, sunod-sunod na lang. Siyempre, kung gusto mong magkapit-bisig at lumaban sa akin, wala akong pakialam." Walang hiya talaga siya. Naisip ni Lin Feng na iniikot ang kanyang mga mata.
Nakakabaliw ang lalaking iyon. Magkasama. Kung talagang hindi niya iniisip na magsanib ang mga ito, hindi niya ito sasabihin. Sa halip, aatake agad siya, at tuluyan na silang mag-counter-attack. Ngayong sinabi na niya iyon, hindi maaring magkapit-bisig ang mga emperador, kung hindi, mawawalan sila ng mukha. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1495, Insane Yandy. Pagkatapos noon, umakyat si Yandy sa itaas sa kalangitan at naabot ang mga ulap. Bagong emperador ako, kaya kailangan ko pang matutunan kung paano kontrolin ang aking lakas. Bigyan mo ako ng oras para masanay. Tumalon si Emperor Qi, bigyan siya ng oras. Joke ba yun? Gusto lang niya itong patayin. Pagkatapos ng isang hakbang, naglabas siya ng bakanting espasyo na cosmic energy at nawala si Emperor Qi. Pagkatapos ay tinataka ng espasyo sa paligid ng Yandy. Ha? Sumimangot si Yandy, mukha siyang naguguluhan. Sirain. Galit na sigaw ng isang boses. Si Yandy ay tila natigil sa walang laman na kosmikong enerhiya. Gayunpaman, tumalon siya pasulong at pinunit ang walang laman na kosmikong enerhiya, pagkatapos ay lumitaw ang mga bitak. Matapos salakayin ni Emperor Qi si Yandy, isang pattern ng apoy ang kumislap. Pagkatapos, ang nakakatakot na apoy na cosmic energy ay sumalakay sa kalawakan at sinunog ang mga walang laman na enerhiya sa espasyo. Dong. Tumalon si Yandy, ngunit may mga pattern ng apoy sa paligid niya. Si Yandy ay may demonyong lotus na nakapatong sa kanyang kamay. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at ang demonyong lotus ay bumangga sa walang laman na espasyo ng kosmikong enerhiya ni Emperor Qi. Pagkatapos ang pattern ng apoy ay naging mas nakasisilaw, nakaramdam ng pananakot si Emperor Qi. Ipinagpatuloy niya ang pagpapakawalan ng mas maraming walang laman na kosmikong enerhiya sa espasyo, halos galit na galit. Constriction. Sigaw ni Yandy, ang kanyang demonyong lotus ay naging mga hibla ng itim na apoy na pumapalibot sa katawan ni Emperor Qi. Bumangon ka, sabi ni Yandy. Ang mga pattern ng apoy ay halos tila buhay habang lumilipad sila patungo kay Emperor Qi. Boom! Isang walang katapusang apoy ang gumuhit sa langit, dahilan para magmukhang nagninangas ang langit. Gusto ni Emperor Qi na tumalon sa isang bakanting espasyo, ngunit sa sandaling iyon, narinig niyang tumawa ng masama si Yandy. Agad na nasunog ang walang laman na espasyo ni Emperor Qi, at ang kanyang walang laman na enerhiya sa espasyo ay humihina. Ang mga tao sa lupa ay namangha, ang kanilang mga kalamnan ay kumikibot, lalo na ang mga nagkaroon ng tensyon kay Yandy. Nararamdaman nila na ang kanyang cosmic energies ay hindi naman mahina. Hindi siya mas mahina kaysa kay Emperor Qi. Kahit na pumunta si Emperor Qi sa bakanting espasyo, ang apoy ni Yandy ay makakarating sa kanya. Ang walang laman na espasyo na cosmic energies ni Emperor Qi ay tila napakahina sa harap ni Yandy. Isip ni Lin Fang. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo nang lumitaw ang isang napakalaki at nakakatakot na empty space picture scroll. Pagkatapos ay isang kakilakilabot na walang laman na espasyo na cosmic energy ang bumagsak sa kalangitan. Ang kanyang picture scroll ay nakapalibot sa kanyang katawan, pagkatapos ay pinandilatan niya ng mata si Yandy. Si Yandy ay gumawa ng isang maliit na hakbang pasulong, at pagkatapos ay unti-unting nawala ang apoy. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip sa bakanting espasyo. Pagkatapos, ang walang laman na enerhiya sa espasyo ay nagpatuloy sa pagkondense ngunit hindi makita ng karamihan si Yandy. Sa lahat ng mga emperador doon, wala sa kanila ang nangahas na isipin na sila ay mas malakas kaysa sa daos na monghe na iyon. Ang kanyang cosmic energies ay hindi masyadong malakas, ngunit ang kanyang kontrol sa mga ito ay kamangha-mangha. Bakit ang layo mo? Gusto ko lang mag-practice. Ayokong patayin ka, nanunuyang sabi ni Yandy. Ipapakita ko sa iyo. Sigaw ni Emperor Pang na galit na naging gintong liwanag. Tutulungan kita, munting ibon. Galit na sigaw ni Yandy. Ipinagpatuloy ni Emperor Pang ang paggamit ng ilang agility technique, kaya maging ang espasyo sa paligid niya ay naging distorted. Kumapakpak siya ng isang pakpak ng buong bilis at pinapaypayan ng apoy. Kasabay nito, ginagamit niya ang kabilang pakpak para salakayin si Yandy. Ang ginto at hangin ng mga cosmic energies ay bumagsak sa kalangitan. Nataranta ang mga tao dahil hindi nakaiwas si Yandy sa pag-atake. Sa halip, tumalon siya sa kanyang pattern ng apoy at lumipat patungo sa pakpak. Gumawa si Yandy ng pattern ng apoy sa kanyang kamay at inihagis ito patungo sa pakpak. Ginawa ito ni Yandy habang nananatiling napakakalma. Dong. Ang mga tao ay nanunood habang si Yandy ay lumipad palayo ng ilang dosenang daan-daang metro. Gayunpaman, galit na sumigaw si Emperor Pang. Nabali ang kanyang pakpak, tanging punit-punit na laman ang natitira, at walang tigil ang pagtulo ng dugo. Ang kanyang pakpak ay nahawahan ng apoy na cosmic energy. At sinabi ng mga tao na siya ang may pinakamahusay na depensa sa bahwang. Naisip na rahihan. Itinuring ng mga tao si Emperor Pang bilang ang pinakamahusay sa mga tuntunin ng bilis at depensa. Maganda ang depensa mo, maliit na ibon. Tutulungan ko lang ang aking sarili sa isang piraso ng inihaw na ibon kung gayon. Sabi ni Yandy, pero walang nang ahas tumawa sa biro niya. Kung hindi siya kayang patayin ni Emperor Pang, kung gayon walang ibang makakapatay. Bumagsak na si Emperor Yan. Ngayon, may lumitaw na bagong kaibigan, na isang magandang bagay para sa Fire Mountain at para sa lalawigan ng bahwang. Kalimutan na natin ang mga alitan natin sa ngayon.
Sabi ni Emperor Yu, si Yan Di ay napakalakas. Maaari niyang tulungan silang labanan ng Imperial Assassin Union. Sa totoo lang, hindi ko siya gusto noong una pero ngayon gusto ko siyang maging kaibigan. Gawin nating lahat yan. Sabi ni Emperor Wen. Paano kung kabilang siya sa Imperial Assassin Union at nagawa niyang kontrolin ang Fire Mountain? Sabi ni Emperor Qi, kahit na ang iyong angkan ay bahagi ng Imperial Assassin Union, hindi siya maaaring maging kasapi. Sabi ni Lin Feng, nakangiti sa malamig na paraan. Ikaw maliit na bata, hindi ko kailangan ng tulong mo para harapin sila. Sabi ni Yan Di, bastos ka, huwag mo akong kausapin ng ganyan. Galit na sabi ni Lin Feng. Lin Feng, kilala mo ba siya? Tanong ni Emperor Yu kay Lin Feng. Guro, kilala mo rin siya. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Hindi alam ni Emperor Yu na si Qiyong Qi ang nakita niya sa hagdanan noon. Ikaw maliit na loko-loko. Gaano kalakas ang loob mo na kausapin mo ako ng ganyan? Biglang sigaw ni Yan Di. Nalilito si Emperor Yu ngunit sinulyapan siya ni Lin Feng, binibigyan siya ng katiyakan. Aggressive siya at mayabang, pero kaibigan ko siya. Sabay kaming dumating sa lalawigan ng Bahwang. Sabi ni Lin Feng kay Emperor Yu, na ikinatawan niya. Dapat kang manatili dito at kontrolin ang Fire Mountain. Sinadya kong gawin iyon. Ako na ngayon ang pinuno ng bundok apoy, kung sino man ang maglakas loob na pumunta rito at manggulo ay haharapin ako. Sabi ni Yan Di sa mahinahon at tahimik na paraan. Ang mga emperador na napupuot sa kanya ay walang masabi dahil hindi nila siya matatalo. Ngunit ang mga tao mula sa Fire Mountain ay umaasa na mananatili pa rin siya.